Okay. So, yun, good evening. Sa mga, paano ba? Hmm? Ayan, sa mga matagal nang nanood ng mga webinar, ano to, series, bali, pwede siyang isang araw dapat, pero ginawa natin na 30 minutes a day, siniksik natin siya. Pero hindi siya sobrang, hindi siya sobrang parang ano siya, awareness lang talaga to. Ibig sabihin, kung talagang hihimayin natin na mas matindi, matagal talaga tong ano na to, tong webinar na to. Pero at least mabigyan, ang goal ko lang dito is mabigyan kayo ng idea or awareness para at least meron na kayong maumpisahan kahit yung basic lang, 'di ba? Ayan. So again, nandito na tayo sa clause 6. So merong clause, ang ISO kasi nag-start sa clause 4. So 4, 5, 6. So nasa 6 na tayo, which is ito na yung last part ng planning. After this one, doon na tayo sa operation papasok sa next webinar. Ayan. So siguro dapat ngayon by this time dapat na implement nyo na yung meron na kayong yung una yung SWOT, mission, vision, values, uh, stakeholders analysis, organization chart, job description. Dapat yan, meron na kayong mga ganyan. And yun, ito na ngayon yung nandito na tayo sa risk and yung objective and planning to achieve them. Tsaka yung planning to change. Ayan. Sige, so start na tayo. Mhm. Ayan, sa clause 6 kasi, nandun nakalagay is uh, required na maging effective yung QMS o yung quality management system na kailangan ma-ensure yung organization mag-establish talaga siya ng objectives. Ibig sabihin, ano ba yung mga objectives? Teka lang, buksan ko lang yung chat para kita ko. Ayan. Ay, sorry. Ayan. So, pag sinabing objectives, ask ko lang dito sa mga participant natin dito sa Zoom, type 8 nga kung meron na kayong objectives. Ibig sabihin, meron na ba kayong target sa company nyo? Example, pag sinabing objective sa sales, meron ba kayong target for the whole year? By the end of this year, meron na ba kayong target? 'Di ba? Or ba pagdating sa HR, ang target naman dito is yung pwedeng competency ng mga tao. May target na ba kayo? 'Di ba? Anong level ng competency level yung gusto niyo ma-reach? Or halimbawa kung lagi may nagre-resign, pwede nyo i-target is tumaas yung retention rate. Sabihin, onti mabawasan yung mga nagre-resign. Pwedeng ganon. Diba? So, yun yung mga objective. Sa finance, dapat maging profitable. Kung palugi yung business natin, maging profitable. Eh, buti mayroon na si John Ray. 'Di ba? And ano pa bang mga yung mga bawat department pwede tayong maglagay ng objectives or kailangan may objectives talaga bawat department. Sa marketing, example sa amin, ang target namin sa marketing is customer retention. Ibig sabihin, mag-repeat order yung mga clients, umorder pa rin sila paulit-ulit. So yun yung palang sa marketing namin. Pero pwede rin marketing na objectives natin, tumaas yung Facebook following natin, mga ganyan, online presence. So yun yung mga example na pwedeng for the objectives. Then the next is yung identifying and address risks and opportunities. So, yun yung mga risks. Bawat process kasi may risk. Mamaya i-discuss ko. Then, aligning action to enhance customer satisfaction. Yung mga changes. So, yun yung tatlong hagip ng clause 6. So, 6.1, meron tayo, ito yung sinasabi ko yung actions to address risk. Sino dito familiar na sa risk tsaka sa opportunities? Ibig sabihin na kayo, nagre-risk and opportunities assessment, 'di ba? Or familiar na kayo. Yung mga familiar type type 1, yung mga familiar. Tapos yung mga meron ng risk assessment type 2. Ayan. Kung para may idea lang tayo. Ayan, so familiar. Ayan, 'di ba? So yun, ayan, type 2 meron na. Sige.
Then, yung risk, explain ko lang sa inyo, nakalagay dito, yan, may meaning naman, refers to the chance that something negative could happen. Ano ba ibig sabihin ng gano'n, ng risk? Like kanina, nagbigay ako ng orientation sa mga tao ko, is ang explanation ko, para mas madali, yung risk, pwedeng, ano siya, parang, pag hindi mo ginawa, hindi mo kinontrol yung risk, is something negative nga will happen. Pag hindi mo siya kinontrol or hindi mo siya minanage, wala kang ginawa, pwede may mangyaring masama. While the opportunity is, pag hindi mo siya ginawa, walang masamang mangyayari. Pero pag ginawa mo, may magandang mangyayari. So yun, para mas hindi tayo malito, ano bang pagkakaiba ng risk sa opportunity? Yes, yun nga, ang risk, pagka wala tayong ginawa, may masamang mangyayari. While the opportunity, pag wala tayong ginawa, walang masama. Pero pag ginawa natin, may magandang mangyayari. So, yun yung risk and opportunity. Diba? Then, ito nga, magbigay ako ng example ng risk. Like sa sales. Yan, kita ba? Kita naman yung ano, kita yung sa sales natin, yung type ano naman, type 1 kung Yes. nakikita. Kita, Ayan, boss. kita. So example, ito kasi, itong binigay kong process or example dahil alam ko lahat tayo dito merong sales. 'Di ba? So applicable sa lahat to. So ang risk is meron tayong leads, kumbaga o-order na yung client, pero dahil mabagal yung pag-respond natin dun sa mga inquiries, nawawalan tayo ng customers. 'Di ba? So Oh. yun yung risk. Sabihin, dahil wala tayong ginawang action, may masamang nangyari. Nawala tayo ng customer. Di ba? Or wala tayong nakuhang customer. So yun yung risk. While the opportunity naman for the sales process is upsell or cross-sell. Ibig sabihin, magdagdag tayo ng produkto or services para tumaas yung benta. So ibig sabihin, example, pag mabagal yung respond natin sa customer, may risk na mawala, may masamang mangyari, mawawala yung customer. While the opportunity, pag nag-cross-sell tayo, halimbawa, hindi tayo nag-cross-sell, hindi natin kinuha yung opportunity, wala namang mangyayari. Pwede. Ganun pa rin naman yung benta natin, di ba? Pero kung gagawin natin yung cross-selling or upselling, is madadagdagan yung benta natin. So, ganun yung dating dun sa risk and opportunity. So, sa risk, example, na-identify natin yung risk. O ano ngayon yung action natin para doon? Para hindi na mangyari yun or makontrol natin yung risk. So maglalagay tayo ng action dito sa risk na to, 'di ba? Then the opportunity naman, kung gusto mong makuha yung opportunity is maglagay ka rin ng action. So mas maganda parehas. Hindi lang risk yung kinokontrol natin. Dapat yung opportunity inaano rin natin, nilalagyan din natin ng control. So may ano ba, naintindihan ba? Yes, yes. Ayan, 'di ba? Then next, alam ko meron pa example. Ayan. Example, ito naman, yung using ng AI. Sino mga gumagamit dito ng AI? Type yes, sinong gumagamit ng AI? Type no, yung hindi pa gumagamit ng AI. Ayan, so Yes na yung lang. gumagamit na ng Yes na AI. lang, boss. Kasi mahirap mag-type. Oo, ayan. Sige, sige. Ayan. So yun. So example ng risk sa paggamit ng AI. So pag may sa risk, ano ba yung risk ng paggamit ng AI? Siyempre, pag may mawawalan ng trabaho, 'di ba, sa risk. Sabihin, kasi napapadali yung paggamit yung paggawa ng isang trabaho. So dahil doon, ano ngayon yung pwedeng ipalit doon sa risk or anong action na pwedeng gawin, 'di ba? Sa risk na 'yon. Kasi example, dahil gumamit ka ng AI, pabor sa company, 'di ba? Kung ikaw yung may business, konting tao na lang yung kailangan mo. Eh, ang problema, yung mga tao mo na yun, nandun na yun eh, 'di ba? So dahil nagkaroon ng AI, nag-automated, para hindi sila mawalan ng trabaho, yung mga employee mo na yon, pwedeng i-upskill mo sila. Turuan mo silang gumamit ng AI. So para mas mabilis yung pag-unlad ng company nyo, pag-grow. Or pwedeng ilipat mo sa ibang department.
'Di ba? Instead na tanggalin mo yung tao, hanapan mo saan sila pwede or i-upskill. 'Di ba? So yun yung risk. Yun yung pag-control or pag-manage ng risk. Then opportunity naman is pag gumamit ka nga ng AI is napapabilis mo yung trabaho or yung process. Like sa amin, bigyan ko yung example. Bawa nagmi-meeting, during meeting pag hindi kami gumamit ng AI, ma-continue naman yung meeting. Ang problema nga lang, matagal, tsaka yung information, kung ano lang yung alam ng mga nasa meeting, yun lang yung pwedeng lumabas na mga solusyon. Unlike kung gumamit ka ng AI, mas marami kang option, tsaka mas marami kang solution na malalaman. Diba? So yun yung Tama, tama. opportunity, 'di ba? So, naiintindihan ba yung sa risk and opportunity? Malinaw ba? Yes, boss. Ganda. Ayan, thank you. Ayan. So, bago tayo tumalon doon sa magpapakita ako dito pakita ko ng actual na risk namin nung 2000, sige, 2024 yung ipakita ko. Wala. Pakita ko ng actual Ayan. So, Sige, bilisan mo. ayan. Kita ba? Kita yung risk? Ayan. Ayan. Kita na, Ayan, kita, nababasa? Sa phone medyo Maliit. hindi. Pero sa Sige, desktop sige. siguro basa naman. Yan, lakihan ko na lang. Or, Yan, yan, yan. Okay na po. teka lang Ayan. So, dito, ang activity example is, hanap tayo, mas madali. Aha. Ay, ito. Yung recruitment. Sa example, ang process natin is recruitment. So, ano ang risk sa recruitment? 'Di ba? So, ang lalabas na risk sa recruitment is hiring underqualified personnel. May ma-hire tayo na hindi qualified. The next is failure to proper orientation. Hindi na orient Del? yung tao. 'Di ba? Lang ano natin. Ayan. 'Di ba? So, yung pwedeng hindi natin na-orient, yun yung risk. Ano ngayon yung consequences nun? Ah, pwedeng maapektuhan yung performance dahil sa manpower issues. Dahil hindi nga qualified, hindi niya nagagawa yung trabaho ng maayos. Dahil nga hindi na-orient, hindi nagagawa ng tao yung trabaho ng maayos. Or mali-mali, di ba? So ngayon, ang score niya is dito is 9, tapos dito 15 yung risk, yung score. So severity, ibig sabihin, lagi bang nangyayari? Lagi ba kayo nag-hire? 'Di ba? Baka mamaya hindi naman kayo lagi nag-hire. So maliit lang yung likelihood niya. Yung bigat, yung severity. Then yung likelihood, yung paulit-ulit nung process na yon, 'di ba? So, dito sa existing control, meron kaming orientation, meron kaming job description, 'di ba? So dahil doon nagiging mababa yung risk level. Pero para maging mas mababa pa kung gusto niyo pababain yung risk, yan. So meron na kaming nilagay na control, meron kaming training assessment before hiring. So naglagay kami ng training assessment dun sa process namin para ma-make sure na qualified yung tao bago siya i-hire. Kumbaga hindi yung parang, 'di ba yung normal process, may mag-a-apply. O sige, tanggap ka na. Ganun yung high risk 'yon pag ganun. So para magkaroon ng control sa risk, kailangan merong assessment, may exam, may interviews, 'di ba? May mga documents kang hihingiin. So, dahil meron kang hiring assessment, ang risk naging 2 na lang from 9 dito sa example natin. Then sa orientation naman, meron na kaming meron na kaming module. So bukod doon sa orientation, may module pa. So dahil doon, naging 1 na lang yung risk. Ayan. So naiintindihan na ano ba na naiintindihan ba? Malinaw. Malinaw. Ayan. So ang gagawin lang natin diyan is lahat ng balik ko yung share na
lahat ng process natin, unahin nyo yung core process. Kasi pag sinabing core process, ito yung mga process na everyday nyong ginagawa. Example, yung hiring ba, everyday yung ginagawa? Pwedeng oo kung manpower yung business nyo. 'Di ba? Pero kung hindi naman manpower yung business nyo, pwedeng hindi muna siya yung top priority. Unahin nyo muna yung process na like sales, ano ba yung mga core process like kanina yung printing, ano ba ang core process niyan? Design. Tama ba ako? Nandiyan yung design. Fabrication, boss. Ano, app Fabrication. fabrication, ayan. So, yan yung mga core. So, uunahin mo yung risk. O, example, magkuha tayo ng risk sa fabrication. Ang pwedeng risk dyan, mali yung design. Di ba? Ah, So, yun. So, dahil mali yung pwede. design, yun yung risk. Ang risk, mali yung design, ang magiging consequences niya, malulugi ka. Kasi, syempre, gumastos ka doon sa finabricate nyo, tapos mali naman. So, ano ngayon yung action na ilalagay mo doon? 'Di ba? Yung action, isasama mo siya doon sa process mo. Example, anong pwedeng action doon sa risk na 'yon? Alam ko meron dito. Ay, sige. 'Di Ang ba? ginawa ko doon, boss, Hmm. kailangan huwag umpisahan yung project once hindi kumpleto yung detalye. Oo, 'di ba? So, pwede 'yon. Pwede ring ilagay mo is meron kang artwork. 'Di ba? Like sa amin, Yun. meron kaming artwork. Sa artwork, Map-up may mga signatories na pag walang pirma yung client, hindi magpo-proceed approval. yung design. Hindi ifa-fabricate. Tama? Tama, boss, tama. Yan. So yan. So dahil merong signature yung client or customer, uh, make sure or maliliit yung risk na magkakamali sa fabrication. Or pwede rin para lumiit yung risk, yung magfa-fabricate ba, yung sa production is well-trained ba? Pwedeng ang action doon sa risk na yon is i-training yung mga tao how to fabricate yung based doon sa design. So yun yung mga, 'di ba, may dalawang action na agad tayong naisip, 'di ba? So ganun yung yun yung example ng risk. And the opportunity naman, ano naman yung opportunity for that process? Pwedeng digitalize, pwedeng example kung ang process mo doon sa design ay doon sa fabrication is meron kang 5 process, pwedeng opportunity is kung magagawa mong 4 na lang or 3 step na lang or 'di ba? Mas opportunity 'yon. So yun yung mga example. Ayan. Or mas magiging efficient. Ayan. Basta anything na mag-i-improve doon sa process na yun. Ayan. So okay, naintindihan ba yung sa risk and opportunity? Ayan. Type 8 kung naintindihan. Ayan. Gets, boss, get. Ayan. Sige, thank you. Then next is yung 6.2 naman is yung objectives. So, first, doon sa 6.1, update, balikan natin. 6.1, per process, lalagyan nyo siya ng risks and opportunities per process. And ang priority nyo na gawan nito is yung core process. Ibig sabihin, yun yung paulit-ulit everyday na ginagawa nyo. Kasi, pag yun ang inuna nyo, magiging efficient yung business nyo. Mas maliit yung risk, mas maliit yung errors, or mas maliit yung gastos, yung mga losses. Ayan. So, unahin nyo yung mga everyday na process. Then, after nun, gawan nyo ng action. Then yun, mag-improve na yung business nyo. 'Di ba? Another risk is, example, legal. Bigyan ko kayo ng example. Risk is legal. Pag hindi tayo nag-register, example, risk. Hindi tayo registered. Like ngayon, may business permit renewal, 'di ba? Hindi tayo nag-renew. Anong risk? Pwede tayong ipasara or pwedeng hindi tayo makakuha ng customers dahil wala tayong permits, 'di ba? So pwede tayong mag-close, makulong, 'di ba? So ang daming risk. So kailangan natin siyang gawa ng action. Ayan. Then the opportunity, anong opportunity doon? Syempre pag legal ka,
pwede ka nang kumausap ngayon ng mga legal din na kumpanya, mga malalaking companies, pwede ka nang pumasok kasi legal ka eh. So, opportunity, yun, makakapag-pa-accredit ka na sa mga clients or prospects and makukuha mo yung beta. Ayan. So, yun yung example sa legal. Then, dito na tayo sa OTP or objectives. Like yung sinabi ko kanina, dapat ang objectives is smart, specific, measurable, attainable, reliable, smart T, time bound, 'di ba? So yun yung smart. So pag gagawa tayo ng objectives, dapat smart. Magpapakita ko mamaya ng sample. So dito naman sa objectives, dapat kanina sinabi ko, bawat process merong risk and opportunities. Ito naman, bawat department merong objectives. Kasi lahat, totoo naman, lahat ng department may kanya-kanyang objectives. Kaya nga nagkaroon ng department na ganun eh, di ba? Mayroon silang mission. 'Di ba? Doon sa department na 'yon. Like sa amin, bigay ako example. Kasi yung isa sa inyo iba rin ng ano eh. Sa amin, ang objectives, meron kaming sales. So objective niya makabenta, maging masaya, maging customer satisfaction, handling complaints. So yun sa sales. Then in logistics and maintenance. So sa logistics, ma-deliver on time yung mga delivery. Then the maintenance, ma-maintain, makandak yung preventive maintenance ng mga sa mga facilities, sa mga infrastructure, sa vehicles, equipments. So yun yung sa maintenance. Then sa HR, tumaas yung competency level. Sa admin, yung payables, mabayaran lahat ng suppliers. Receivables, mabayaran tayo lahat ng customers. Ano pa ba? Sa purchasing, dumating lahat ng orders on time. So yung mga ganon yung mga example ng mga objectives. And sa warehouse, maging 100% accurate yung inventory or yung fulfillment, yung ipe-prepare 100% accurate, walang maling item, 'di ba? So ganon yung mga example. Meron ba kayong department dito na hindi ko nabanggit para makapagbigay tayo ng example? Pwedeng type nyo lang dyan para makapagbigay tayo, 'di ba? Marketing pala, marketing. Marketing yun nga, yung pwede yung repeat order, yung customer retention, or tumaas yung social media presence. Yung mga example. Sa marketing naman yun. Diba? And next, saan na ba? Ayan. How to set up yung quality objectives. So, syempre, dapat yung objectives natin naka-align doon sa vision natin. Diba? Example, ah kung ang vision natin ay ano bang sabihin ko? Example, ang vision natin maging malaking company or mga ano, 'di ba? So syempre dapat ang sales natin malaki din. Example, ang goal natin is 1 billion example for the whole year. Example Example lang 'to. Or sige, liitan lang natin. Kunwari 100K ang target natin. 100K. So dapat ang objectives natin ay ang goal natin maging times 10 yung company natin. Kung kumikita tayo ng 10,000 a month, so dapat ang target natin 100,000. So dapat naka-align siya doon sa vision natin, 'di ba? Yung mga objectives natin. Basta kailangan aligned, pwede natin siyang gamitan ng AI para mas madali. Like yung sinabi ko kanina, may opportunity sa AI. Kasi sabi nyo, paano kaya natin i-align? So, pwedeng i-type nyo yung vision dun sa AI. Ibigay nyo yung vision nyo. Then, ibigay mo ngayon how to create objective for this department that align into my vision. Diba? So, i-type mo lang ganun. Diba? So, kasi yan, yung AI, kailangan mo ng tamang prompt dyan eh. 'Di ba? So, yun yung mga example para mas madali nyo ma-align. Kasi kung iisipin nyo, unang-una, ang hirap i-align, lalo na kung hindi nyo pa siya natitest or hindi nyo pa siya ginagawa. 'Di ba? Ang hirap i-align eh. Pero with the use of the AI, unlike before, katulad sa amin, 20 years ko nang ina-align siya, ang hirap i-align. Kasi nga, yung vision, paano mo i-connect yung per department, paano mo siya i-chop-chop. May way naman, pero matagal. Pero dahil with the use of the AI, ang dali na. Di ba? And, masaya ba? Ito yung example. Example, sa sales.
So, paano ba siya magiging smart? Specific. Ah, ang objective natin dito is specific, increase sales revenue, napaka-specific, 'di ba? Measurable, ayan, 20% increase in sales revenue in year 2025 versus 2024. So, ganyan kalinaw. Hindi parang 20% increase in sales ng anong year? Saan basehan? 'Di ba? So, yan, malinaw. In 2025, based sa 2024, dapat mas mataas ng 20%. So, attainable. Kaya bang i-attainable? Yes, 20%, kayang-kaya. 'Di ba? Yung iba nga, nag 100%. Yun, medyo ano na yun, parang hindi na, imposible na yun, pero kaya din yun, pero parang mahirap. 'Di ba? Example na lang, o gusto kong pumayat ng bukas agad. 'Di ba? Imposible 'yon. 'Di ba? Nang ganun kabilis isang araw lang, 24 hours. Gusto kong pumayat ng 10 kilos. 'Di ba? So, 'yun yung mga ganung dapat attainable siya. So, dapat pag magse-set tayo ng target is attainable siya. Like sa amin, start kami ng ang target namin is 100%. So, ang current status namin kunwari 70%. So, dikit muna namin 80%, tapos the following year, 90%, the following year, 100%. Yun. So, ngayon, yung karamihan ng mga targets namin, nasa 99 na yung actual. Example, yung on-time delivery, nasa 99% na, inventory, nasa 99%. Pero ang target namin, 100. Pero dahil mataas na yung ano namin, 99% na. 'Di ba? Kumbaga, ilang years na rin namin ginagawa. Mas nagiging, through that, nagiging efficient. And yan, yung action plan, yan, analyze historical sales data in identify growth opportunities. Ibig sabihin, kailangan i-analyze nyo yung history nung mga previous year nyo. 'Di ba? Example, baka mamaya, yung mga previous year nyo, ang increase lang ng sales nyo, 1% o 2%, tapos bilang ilalagay nyo ngayon, 20%. Pwede naman yon, pero talaga mag-e-effort talaga lahat yung buong team. Marami kayong gagawing action or programs. Ayan. So, 'di ba, attainable, time bound, ayan, time bound siya 24, 20, 25, 24. Tapos monthly yung monitoring. Ay, ito ano pala, quarterly. Ayan, hahatiin mo siya. So, parang ganyan. Then yung programs, yun yung yun yung mga gagawin nyo para ma-reach nyo yung target. Kasi pwede tayong to-market eh. Example, o gusto kong tumaas yung benta. Pero anong gagawin mo? 'Di ba? Ano yung programs na para tumaas yung benta? Eh kung sabi, hindi sisipagan ko. Wala 'yun, hindi 'yun gagana. 'Di ba? Dapat specific yung programs, like example, kung ang tinatawagan mong clients is example is nakaka-20 clients ka or nakaka-50 clients ka per day. Eh gusto mo ng 20% increase, so, dapat dagdagan mo rin yung tatawagan mo ng 20% or dagdagan mo ng 50%. Doblehin mo yung tatawagan mo para ma-reach mo yung 20% increase ng sales. So, isang program lang yon. Pero pwede kayo sa amin, 5 program. Per target, merong 5 program. So, yun yung ginagawa namin. Pero kayo, pwede namang 3 lang muna, pwede yung 2 muna para hindi kayo mabulunan or hindi kayo mabigla. 'Di ba? Like sa akin, actually, inaano ko to, pinapractice ko to sa sarili ko. Example, gusto ko mag-lose ng weight. So ano yung mga program? So dapat bawal akong kumain ng ganito. Isang program na yon, yung diet. Then another program is kailangan makapag-bike ako ng gantong everyday, 'di ba? So isa na naman yon, 'di ba? So yung parang or makapag-workout ako ng ganito day. So may tatlong program na. Or pwedeng hindi ako pumunta sa mga parties or hindi ako kakain dun sa parties. So, yun yung mga example. Or pwedeng 1 oras lang ako sa parties, another program yun. So, ganun yung example ng objectives. Ayan. Naiintindihan ba? Type ano naman? Yes, if naiintindihan. Yung sa mga programs. Yes, boss. Medyo intindihan ko Ayan. na. Okay. Sige, thank you. Then the last is, anong oras na ba? Ayun, 7:32 sakto. Ayan. The last is the planning of change. So, paano ba yung planning of change? 'Di ba sa risk kanina, may risk and opportunities, mayroon objectives, may programs. So dito, syempre, hindi pwedeng bang tawag dito? Hindi pwedeng may program tayo
sasabihin, ipopost lang natin or isisend natin na, oy, oy, ito, may program tayo, ito, gawin nyo. Hindi pwedeng ganun. So, dapat may planning na nangyayari. Example, sa amin, ang program, meron kaming risk and opportunity related sa legal. Example, sa legal. Meron kaming pollution control, meron kaming safety officer. Ang nangyari, yung pollution control ako, dapat merong mas mataas pa. So, nag-meeting kami na dapat may iti-train na pollution control. Then yung current position niya, safety officer siya, magiging pollution control na siya. Tapos yung kailangan namin ngayon ng safety officer. So nag-train kami ng another safety officer. So paano yung planning of change? Magpapalit sila ng responsibility. So paano ang planning of change noon? Hindi pwedeng magpalit agad ng ng responsibility. Dapat dahan-dahan. Example, ako yung safety officer, ituturo ko muna dun sa kasama ko pero kung paano gawin yung isang trabaho. Pagturo nun, bawa, January, ituturo ko. February, siya na yung gagawa, pero i-assist ko pa. Then March, siya na lang mag-isa. So, ganun. So, may planning of change. 'Di ba? Or example, may ginamit kaming software, QuickBooks. Ang starting namin is ngayong January. Pero, last year pa lang, ginagamit na namin yung software or nagtitraining na, kumbaga tinitest na. Hindi yung biglaan na, bawa kung kailan nyo lang gagamitin or kailan nyo lang gagawin yung change, dun lang talaga agad gagawin. So, dapat Transition. may planning. Transition. May planning. So, yan. So, ganun. So, dyan papasok ngayon yung mga training, 'di ba? Yung mga objectives sa yung mga risk, ayan, part ng change yan. Kasi sigurado kung nag-risk assessment ka, may mga action ka doon, change na lahat yun eh. 'Di ba? Tapos yung quality objectives, yung mga programs, change na rin yun. So, ang tanong na lang is, paano nyo ngayon i-implement yung mga changes na yon? So, through orientation, through meetings, through follow-ups. Ayan. So, ganun yung sa planning of change, 6.3. Ayan. Then, ito yung example. Yun nga, may new software. Yan parang sa amin, di ba? Tapos, ano yung application niya? Ayan, kailangan i-train mo muna yung employees, i-integrate mo yung existing process flow. Example sa amin, yung lumang ginagamit, tapos ito na yung bago, hindi hindi automatic palit agad. Mag-overlap silang ganun. Ibig sabihin, pwedeng sabay silang gamitin, tapos saka ngayon, unti-unti na ito na yung bago na yung fully na gagamitin. 'Di ba? Ayan. So like sa akin, paano ko ba sa personal naman, paano yung planning of change? Example, di ba pag gumawa tayo ng bagong Facebook account natin, nung gumawa akong bagong Facebook account, hindi naman dinilit ko agad yung luma kong account. Kung friends tayo dun sa luma kong account, kung mapapansin nyo, na siya, inactive na siya or disabled na siya. Parang inabot ng 1 year or 2 years siya. Basta ilang years bago ko siya na-disable. So may planning, di ba? Hindi yung biglaan agad. So parang kinolek ko muna sino yung mga taong kailangan ko pa rin makipag-connect, yung mga lumang mga tao na hindi na naman active or hindi ko na nakikita. So yung parang ganun. Parang ipaplano mo muna, hindi siya biglaan. Ayan. The next is, yun nga, ayan, sige. Ayan. So, kailangan is i-review yung mga changes na yun. Tingnan natin, feedback. Ayan, sige, mute ko muna. Ayan, so yun. So, kailangan i-review natin yung mga changes na ginawa natin. 'Di ba? Kasi baka mamaya, may binago nga tayo, kung effective ba yung changes na yun o baka naman mas maganda yung luma. 'Di ba? So yung kailangan i-analyze pa rin natin na kailangan ginawa natin tong action na to, tumaas yung benta natin. Pero paano kung bumaba? So kailangan i-analyze pa rin kung talagang nakatulong yung change na yun. Hindi yung parang nag-change lang tayo na masabi na nag-change. Ayan. Ayan. So yun, hanggang dun lang. So ulitin ko yung mga topic para mas ma-recall nyo. Yung risk and opportunities, yung tinuro ko kanina, risk assessment. Sobrang dami niya sa YouTube, ang dami, meron din sa AI.
Ang dami ngayong information. Ang swerte nyo talaga. Ako, puro Google lang ako dati. Pero, tsaka mga libro. So, yun, mas madali na ngayon. Then, the objective, sobrang dami. Ang dali na. Pwede nyong, tamang prompt lang. Di ba? Kasi sa dati, hindi nyo alam na objectives pala yung tawag doon. Di ba? Then, again, ito yung mga Facebook pages ko. Ang business ko talaga is yung distribution ng Roman Essence. Then, yung consultancy is side, ano ko lang siya. Pero connected pa rin naman. Side, kumbaga more on purpose ito, yung consultancy. Then, meron kaming event center sa Batangas. Ayan, Ano Gaire. And may personal mga pages. Ayan. So, pang cycling or athlete dito sa kabila. Ayan. So, ayan. Sa ano na tayo? Pasok na tayo sa Q&A. Sige. Ayan. May natutunan ba? Baka walang type 8 kung may natutunan. Ayan. Ayun, thank you, thank you. Ayan. Baka may question kayo dun sa tatlong topic na diniscuss ko. Ayan. Ah, ayun. Ayan. May question ba? Or ano? Or bigay tayo ng example para case study or ano? Yan, tanong nyo para, teka lang, i-ano ko na, tanggalin ko na yung record nito. Para, saan ba yun?